Test. Mic test. Sound. Hello. Test. Mic test. 1, 2, 3. Ayan. Good morning po sa ating lahat. Pwede po ba yung mga bata natin sa labas na pumasok na po tayo at tayo po yung magsisimula? Yes, please. Inanyayahan ko po na tayong lahat po ay tumayo at simpusahan po natin ang ating service. Yes, please. Yes, hallelujah, Jesus. Let's pray. Yes, Jesus, Father in heaven. Yes, Father in heaven, Panginoon. Maraming salamat sa iyo, Ama, sa umagang ito, Panginoon, na ipinagkaloob mo sa bawat isa, Panginoon. Gayun na lamang, Ama, sa panahong ito, Panginoon, nagpapasalamat kami. Nabigyan mo kami ngayong araw na ito, Panginoon, at ginising mo kami, Lord, upang pumunta sa iyong tahanan. Hallelujah, Jesus. Maraming salamat sa iyo, Panginoon. Gabayan mo kami, Panginoon. Lahat ng mga magpapaawit ngayon, mga magtuturo ngayon, Panginoon, na nawa, Lord, na mas marami pang matutunan ng bawat isa, Panginoon, at ang iyong pangalan lamang, Ama, ang maitaas, Panginoon. Yes, hallelujah, Jesus. Maraming salamat sa iyo, Ama. Linisin mo kami mula ulo hanggang paa, Panginoon, upang maging kalugod-lugod kami sa iyong harapan, Panginoon, upang pagpurihan ka ngayong araw na ito, Panginoon. Yes, Father in heaven, patuloy kami magpapasalamat sa iyo sa patuloy na blessings na ibinibigay mo sa bawat isa, Panginoon. Pakaingatan mo ang bawat isa, lalo na, Ama, yung mga papunta ngayong, Panginoon. At we pray, Panginoon, na magkaroon ng magandang panahon, Panginoon, at magtuloy-tuloy ito, Panginoon. Yes, Father in heaven, Panginoon, patuloy kami aawit, patuloy kami magpapasalamat sa iyo, patuloy kami pagpupurihan ka, Panginoon. Maraming salamat sa iyo. In Jesus' holy name we pray. Amen. Yes, hallelujah, Jesus. Ayan, praise God. Ayan, good morning po sa ating lahat. Pwede po ba nabatiin natin yung mga kasama natin, yung mga katabi natin? Mula sa likod po hanggang sa harap, pwede po bang batiin natin sila ng magandang umaga? Ayan, hallelujah, Jesus! Thank you, Lord. Yes, praise. Ayan, bigyan nga natin ng isang malakas na palakpak ang ating Panginoon. Yes, Jesus, hallelujah, Jesus! Ayan, ready na po ba tayong umawit at sumayaw para sa ating Panginoon? Amen! Ayan, amen. Bakit parang ang hina po? Ready na po ba tayong lahat? Amen! Hallelujah! Ayan, patuloy natin pasalamatan ng ating Panginoon. Patuloy natin siyang awitan ng salamat, salamat. Let's praise. Sabay-sabay tayo pumalakpak para sa ating Panginoon. Kung aking pagmasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo kinabanglan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man o pag-ibigan, ako'y may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan. Di mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, ang iyong binigay sa akin. Come on, church! Salamat, salamat! Salamat, salamat.
ulitin ka. Buhay ko lang sa'yo'y sumamba. Wala kang ibang nanaisip pa. Pasalamatan ka. Buhay ko lang ulitin ka. Buhay ko lang sa'yo'y sumamba. Wala kang ibang nanaisip pa. Pasalamatan ka. Buhay ko lang ulitin ka. Buhay ko lang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisip pa. Pasalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmamahal sa akin ang bubuhay mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Pag-ibig mo, Jesus, sa buhay ko. Kalalakan mo, kalakasan ko. Ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang pupurihin. Pagkalan ko'y dadakilain. Madalas sa'yo mayayakin. Ang awit ko'y iyong tingin. Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Pagkat sa'yo'y sumasamba. Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Pagkat sa'yo'y sumasamba. Pag-ibig mo, Diyos, sa buhay ko. Kalalakan mo'y kalakasan ko. Ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang pupurihin. Pagkalan mo'y dadakilain. Madalas iyong mahihain. Awit ko'y iyong titig. Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Pagkat sa'yo'y sumasamba. Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Pagkat sa'yo'y sumasamba.
Ayan, maraming salamat po sa ating Panginoon. Pwede na po tayo lahat. Praise God. Ayan, yung mga bata po natin, pwede na po tayo sumunod sa mga teachers natin sa baba. Ayan, praise God. Thank you, Jesus. Ngayong araw po, sino po yung gustong mag-testimony sa inyo ngayong araw? Sa buong nangyari sa atin, hindi lang sa buong isang linggo to, sa mga nakalipas na pong araw. Ayan, praise. Baka po may gustong mag-testify. Ayan, may gusto po bang mag-testimony ngayong araw? Ayan, dinatawagan ko po sa Auntie Iper para sa kanyang testimony. Please. Thank you, Lord. Salamat po sa Panginoon at sa maraming pagsubok. Thank you, Lord. Kasi sabi nga na bawat pagsubok ay may katatagan basta sa Panginoon mo. Lahat pinapaubaya. Nagpapasalamat ko sa Panginoon kasi sabi nga na pagkagustuhan mo yung isang bagay, lalo na pinapaubaya mo sa Diyos kasi hindi mo kayang gawin yung kung wala ang presensya ng Diyos. Maraming itong taon na ito yata is marami ding blessing na dumating sa buhay ko dahil sa Panginoon. Hindi ko ini-expect na nabibigyan ako ng ganon kasi alam mo naman ang Panginoon biglaan din, di ba? Na kahit pinagpipray mo, meron din matagal, meron naman yung hindi mo ini-expect na ipagkakaloob niya agad-agad sa iyo. Pasalamat ako talaga sa Panginoon kasi nararamdaman ko ang kabutihan ng Diyos sa buhay ko. Sabi nga na bawat pagsubok, doon mo laging maano ang Panginoon na alam mong nandyan para sa buhay mo, na hindi ko ina-expect na ganun ang mangyayari, na mga blessing din sa buhay namin, lalo na sa financial. Talagang napakabuti ng Diyos talaga sa buhay ko. Katulad ng hindi ko ina-expect na magkakaroon ako ng alagang baboy. Yun, nagkaroon ako ng blessing mula sa baboy na yon. Hindi ko rin ini-expect na makukuha ko agad din yung pinapangarap kong bagong sidecar. Salamat sa Panginoon kasi agad-agad niya na provide. Napakabuti talaga ng Diyos. Basta, alam mo sa sarili mo na maganda yung hangarin mo, tapos lahat ipaubaya mo sa Panginoon kasi ang Diyos lang ang nakakaalam ng lahat sa buhay natin. At mas lalo kung ngayon, hindi ko ini-expect din, may blessing din na dumating, na nanggaling pa sa ibang bansa. Kaabot lang ni Ma'am Joanne. Talagang napakabuti mo, Lord, sa buhay ko. Sabi ko gano'n na hindi ko talaga inaasahan na mayroong isang tao na magme-message sa akin, magbibigay ng card at mayroong financial na binigay. Maraming salamat sa kabutihan ng Diyos sa taong yun na binigay niya. Yung pumunta sa ating missionary dito, na-appreciate niya na yung gawaan namin. Pero hindi ko inahangad na yung, sabi nga is, yung ginagawa mo ibalik sa iyo rin ng pero ang Panginoon lang ang nakakaalam na yung kalinanuhan ng puso mo. Kaya
Lord, napakabuti mo sa buhay ko at lahat po ng tapurit pa sa salamat ay itinatas at binabalik ko sa Panginoon. Ayan, praise God. Ayan, di ba po, kahit na, ayan, mga sunod-sunod yung araw na umuulan, alam ko po na karamihan dito or lahat dito talagang gipit po, or especially po financially, hindi natin alam saan tayo kukuha, lalo na po walang laot ngayon, hindi din tayo makakuha ng isda sa dagat. Pero ayan, patuloy tayong magtiwala sa Panginoon kasi patuloy po siya magbibigay ng blessings. Unexpected po lahat ng nangyayari sa buhay natin kasi ayan, may mga taong handang tumulong tapos may mga tao pa na bigla na lang na mag-aabot sa inyo, magbibigay sa inyo nang hindi nyo inaakala. Pero lagi po natin isipin na lahat ng mga bagay na yun, lahat ng mabubuting bagay na nangyayari sa atin sa kabila ng ganitong mga panahon, lagi natin isipin na lahat yun ang gagaling sa Panginoon. Ayan. Maraming salamat sa ating Panginoon kasi patuloy niya tayong ginagabayan mula umpisa hanggang sa ngayon po patuloy siya nagpo-provide sa atin na kahit sa pinakamaliit na bagay hanggang sa pinakamalaki palaging nandyan ang ating Panginoon. Praise. Ayan, tinatawagan ko din po si Renz Cos para po sa kanyang testimony. Praise. Hello. Yan, yan, gusto ko lang pasalamat kay Lord sa mga araw-araw na binigay niya sa akin. Yun. At yun, ito ngayon sa 22, yan, graduation na namin. At yun. Yan, testimony ko lang is kung paano nangyari yan na ito. Tag ito. Sa totoo lang, hindi. Pasensya na, hindi ko kasi nasabi. Ayan na, gusto ko na lang magpasalamat kay Lord sa araw-araw na binigay niyo sa akin, sa mga biyaya, ayun, sa lahat, sa paggabay, at sa pagtulong niya na rin sa akin. At lahat ng yan ay binabalik ko sa akin. Yes, please. Ayan, maraming salamat po sa ating Panginoon. Sa hindi po nakakaalam, nag-start si Renz ng college, halos siya din po yung nag-provide po sa sarili niya mula umpisa nung nag-start siya mag-college. Ayan po. Kasi po, ayan, sa hindi nakakaalam, separated po yung parents niya, tapos may kanya-kanya na din pong family. Kaya nagpapasalamat kami kasi hanggang ngayon is, ayan, nakapagtapos po siya ng pag-aaral. Siya po kasi yung panganay sa kanilang magkakapatid, tapos halos siya yung nag-provide sa lahat. Tapos ayun, sa tulong na din po ng sa iba na nakapag-trabaho po siya kila ma'am. Ayan, so nagpapasalamat kami kasi hindi din po biro yung mga binayaran niya during ng college time namin, lalo na sa thesis po namin. Ayan, nagpapasalamat kami kasi ayan, hindi niya po kasi masabi siguro sobrang na din siya sa sarili niya at naabot niya po na hanggang dito. Ayan, maraming salamat sa ating Panginoon kasi ayan, yung ibang kabataan natin dito, yung ibang natin, alam ko na lahat tayo may mga pinagdadaanan, especially financially, pero ayan, huwag natin kakalimutan na laging tumawag sa ating Panginoon kasi ang Lord hindi po tayo pababayaan yan sa lahat po ng pagkakataon, sa lahat ng oras. Ayan. So, lahat po ng papurit pa sa salamat, binabalik natin sa Lord. Isa nga po, bigyan natin ng malakas na palakpak ang ating Panginoon. Ayan, maraming salamat sa ating Panginoon dahil sa patuloy po na blessings na ibinibigay niya po sa bawat praise. Ayan, at tinatawagan ko po ngayon si Ma'am Joanne. Ayan, good morning po sa inyong lahat. Ayan, it's good to be back. At masaya po kami, nandito kami ulit at nakabalik kami ng maayos. After po ng 6 weeks namin sa States and then pagbalik po namin, 33 hours kaming nagbabiyahe. So masakit po sa likod. Pero salamat po sa Panginoon dahil yung biyaya niya po nung nandoon kami, marami kaming na-meet, meron tayong mga bagong supporters. And then at the same time po is yung nakakatuwa, yung mga faith nila is nakapag-strengthen din naman po sa
sa faith namin. At the same time na i-share namin po yung mga nangyayari po dito sa church natin sa LCCC at natutuwa po sila sa mga nangyayari po dito sa atin sa Pilipinas. So, salamat po sa Panginoon. Palakpakan naman po natin ang Panginoon. Praise God. Hallelujah. Ayan. So, speaking of graduation, so yun nga po, di ba, kami po, lalo na kami ni Roy, di ba, nakita namin po yung journey ng mga bata na to, di ba, lalo na po yan sila Gina, nag-start sila sa Sunday school nung siya ay 12 years old. Tama ba? 12? Ngayon siya po ay 25 na. Ay, di ba? 22 pala, 22. Ayan. Pero nakita po namin yung journey nila. So, sino po bang mag-aakala na si Gina na dating maliit lang na umaate ng Sunday school, maliit pa rin hanggang ngayon. Pero ngayon po ay nakatapos na po siya ng college. So, napakalaking achievement po yun sa kanya, di ba? At sa pamilya po nila, dahil siya po ang kauna-unahang college graduate po sa kanilang buong pamilya. Buong pamilya. So, praise God po for that. Ayan. So, yan. So, ngayon yung umaga na to, at yun nga lang po, paparangalan lang natin sila. Wala po yung dalawa dahil si Mark at si Jamil po ay graduation nila today. So, wala po sila ngayon. Pero, pwede po ba tawagan natin si Renz ulit sa Gina dito sa harapan? Okay? Palakpakan naman natin yung ating mga college graduates. Ito Renz. Yan. So, nakita namin hindi po biro yung kanilang pinagdaanan. So, sila po ay, wow! Ayan po. So, ito na, no? Ito na talaga. Bali, ang graduation ceremony po nila ay Tuesday kay Renz, Wednesday naman kay Gina. So, salamat po sa Panginoon kasi napakalaking achievement po. So, yung mga kabataan na naririto na iniisip nyo na baka hindi kayo makapag-graduate ng college, hindi po. Ito po yung living testimony na ang Panginoon kaya po kayong itawid at kaya po kayong mapag-graduate ng college. Amen? Amen. So, yan. So, pwede po ba ipag-pray natin sila? Can you pray for Hanika? Let's all raise our hands and bless these two graduates. Dear Father, we come before you, Lord, thankful, Lord, for the blessing that you bestowed upon these two, Lord, that you've allowed them to graduate, Lord, from the college, Lord, and some for the first time in their family, Lord, and we just thank you for that. We thank you for your Holy Spirit working in this community, Lord. We thank you for what you're going to do through these young people as they graduate, go on to life, Lord, and serve you. Lord, we just thank you for their hearts. We just thank you for their ministry, and we just thank you for what you're doing. In Jesus' holy name we pray. Amen. Yes. Ayan, maraming salamat po sa ating Panginoon. Ayan, sa patuloy po na, binibigay niya sa atin sa kabila po ng lahat na nangyari sa buhay ng bawat isa. Ayan, pwede po ba na bigyan pa natin ng isang awitin ng ating Panginoon? Inaanyayahan ko po na tayong lahat po ay tumayo at patuloy po nating pagpurihan at pasalamatan ng ating Diyos sa kanyang kabutihan sa atin. Church, sabay-sabay po tayong umawit para sa ating Panginoon. Bigay natin ngayong araw sa ating Lord kung ano man po yung mga bitbit natin ngayon, Panginoon. Yes, hallelujah, Jesus. Sa lahat po ng mga natin, alam natin si Lord lamang po ang nakakaalam ng mga pinagdadaanan ng bawat isa. Alam ni Lord yung laman ng puso natin, alam ni Lord lahat ng laman ng isip natin at lahat, alam ni Lord lahat ng mga galaw natin. Kaya patuloy po natin ipagkaloob sa Panginoon ng lahat. Yes, hallelujah, Jesus. Yes, please. Thank you, Lord. Hallelujah, Jesus. Thank you, Father God. Hallelujah. You're the healer, Jesus. You are all I need, Jesus. Praise you. Yes, praise Jesus. Yes, praise. Yes, praise you. Thank you, Lord Jesus.
Jesus, you
Praise the Lord. Good morning! Wow, praise the Lord. Ayan, thank you, Sir Jennifer, sa inyong testimony, Brother Renz. And of course, congratulations, Renz, Sir Gina, even for Brother Mark and Sir Jamil na graduation po nila today. Palakpakan naman natin ng Panginoon. Grabe. Wow, what a great blessing it is. And of course, thank you to our dear senior pastor, Pastor Roy, and of course, Pastora Joanne for their commitment to really serve as a blessing to this community. Amen. Sino po ang napagpapala po sa buhay po ng mag-asawa po na lingkod ng Diyos? Amen. Grabe po, ano? Thank you, Pastor Roy, Pastora Joanne, for everything that you're doing for the community. You're always behind the scenes. Wow. 12 years old, Sir Gina. Ngayon, ano na, 20? 22 na. 25 daw. Hindi na po mapag 22 daw. Wow, thank you, Lord. And of course, I thank God for this opportunity po na makapagbahagi ulit ng salita ng Diyos. And I also would like to acknowledge for the first time, we have a full-time in the church. He will be launched today. We will pray for him buong sa Kapilya Pag-asa mamaya. Gusto ko lang po i-acknowledge si Brother Renny Boy Giray. Ayan po. Ayan. Please stand up to be recognized. Ayan. So parang ano po namin yan, he's like our Brother Mark. Ayan. So thank you, Lord. And today, I will be sharing about the Holy Spirit. Ang ibabahagi ko po sa inyo ay patungkol po sa Espiritu Santo. With permission from Pastor Roy, I asked if I could share this in a series, probably 2 or 3 series, not succeeding or not for the succeeding Sundays, but every time that I will go here. Ito po, maka 2 o 3 po na series po itong Holy Spirit. So, sabi po dito sa John 14:16, "And I will ask the Father, and He will give you another helper to be with you forever." Pakibasa po sa Tagalog bago po tayo manalangin. 1, 2, ready, go please. Dadalangin ako sa Ama at kayo ay bibigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Thank you, Lord. At tayo po muna ay saglit na yumuko at manalangin. Dakilang Diyos, Amang Banal na makapangyarihan sa lahat, papasalamat po kami sa magang ito para mag-aral po kami at ng iyong salita. At dalangin namin, Panginoon, na basbasan niyo po, Panginoon, ng aming puso, ng pangunawa, ng masagap po namin ang inyong salita. And Father God, we come before you this day, asking, Lord, for your blessing, anointing, be upon your word that's going to be relayed to your children. May you bless our heart with understanding. And we continue to acknowledge, God, that apart from you, we can do nothing. Thank you, Lord, for blessing your word today. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. So we will watch a short video regarding Holy Spirit. Comforter. It means advocate, or one who helps alongside. That word comforter. And that is what the Lord Jesus Christ was promising just before he was to die on the cross and be resurrected and ascend into heaven, that he was going to send a comforter, someone to help alongside. The scripture teaches that he's a person. He's not an agent or an influence, he's God. And we're never to refer to the Holy Spirit as it. Now there's some mistranslations in the Authorized Version, because in those days when this was translated several hundred years ago, they referred to certain things about the Holy Spirit as it, because it was a neuter. But he is not something, but he's someone. And holy indicates that he's holy within himself. Holy Spirit. Now the Bible teaches that the Holy Spirit is co-equal with God the Father and God the Son. There is a Trinity. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Now the Bible teaches that the Holy Spirit is omnipotent. The word omnipotent means all-powerful. In Micah 3:8 it says, I'm full of power by the Spirit of the Lord. And then the Bible says that the Holy Spirit is present everywhere at the same time. Whither shall I go from thy Spirit, or whither shall I flee from thy presence?
said the psalmist in 139:7. You can't go anywhere and get away from the Holy Spirit. The Holy Spirit is everywhere. And that's the reason when you have a sense of guilt put there by the Holy Spirit many times, that guilt will go with you even if you travel to a faraway island trying to get rid of it. The Holy Spirit convicting you of sin. The Holy Spirit is not confined to a body. The Holy Spirit can be all over the world at the same time. And he said, it's expedient for you that I go away. For if I go not away, the Holy Spirit cannot come unto you. Now the Bible also teaches that he has all knowledge. Listen to this in 1 Corinthians 2:10. But God hath revealed unto us by his Spirit, for the Spirit searches all things, the deep things of God. The Holy Spirit is here tonight, searching your brain, searching your heart, searching your mind, searching your soul. In the book of Revelation, he is spoken of as having 7 eyes, which is symbolic, indicating that nothing is hidden from his searching glance and perfect knowledge. And this ought to lead all of us to walk daily before God. And then the Bible says he is eternal. In Matthew 9:14, we have the phrase, the eternal Spirit. He is co-eternal with God, the Father, and the Son. Po, Holy Spirit is not a force, but a person. Just like what we have read in John 14:16, and I will ask the Father, and He will give you another helper to be with you forever. Sabi po sa Tagalog, dadalangin ako sa Ama at kayo bibigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Kaya po, when we say Holy Spirit, it means Parakleto, the cold one alongside to help. Na nandiyan po siya para po tulungan po tayo. So kanina, a while back, we heard about testimony of Sister Jennifer. So once that a person is really filled with the Holy Spirit, just like what we have read, it says here that God will continue to guide us. He will be the one alongside called to help. And a lot of Christians nowadays are defeated. It is because they don't have a relationship with the Holy Spirit. They are not tapping into the power or even the benefits per se of the Holy Spirit. In Tagalog, marami po mga Kristiyano ang minsan sa panahon natin ngayon ay nakakaranas po ng paghihina, ng kapagsubukan. Mabilis po silang sumuko. Bakit? Dahil wala pong Espiritu Santo. Nalaman lang natin ito sa ngalan ng Ama, ng Anak, nag-aantanda po tayo at sa Espiritu Santo, pero hindi natin siya kilala. And so it's very important for us, ang goal po natin is makilala po ang Holy Spirit at hindi lamang po yun that we will be informed and be transformed by the Holy Spirit. In Tagalog, mahalaga po na hindi lang po informasyon, kundi magkaroon po ng pagbabago po na po sa ating buhay. At the same time, ma-maximize po natin na po yung Espiritu Santo sa ating personal na buhay. We need to maximize the Holy Spirit in our personal life. And so, for the succeeding series po, God willing po, na po ito po yung mga pag-uusapan natin. I only have 3 points regarding the Holy Spirit, that we need to acknowledge Him, we need to experience the Holy Spirit, and we need to love the Holy Spirit. And this is my hope and prayer for the end of this series, na makita po natin ang mga bagay po na ito. And so number 1, we need to acknowledge the Holy Spirit. Why? Because the Holy Spirit is the most important person here on earth today. Jesus Christ is already sitting at the right hand of the Father, and the Holy Spirit is the most important person here on earth today. Not any king, not any politician, not any president, but the Holy Spirit. Ang Tagalog po, ang pinaka-importante pong personalidad dito po sa ibabaw ng lupa sa panahon natin ngayon ay walang iba kundi ang Espiritu Santo. Hindi po ang hari, hindi po ang sinumang presidente, hindi po ang sinumang personalidad, kilalang tao,
Hindi po kung sino ang pinakamayaman. Ang pinakamahalaga po, importante po na personalidad ay walang iba kundi ang Espiritu Santo. The Holy Spirit is so important to Jesus Christ that He made a protective clause. No po, sa sobrang importansya po ng Espiritu Santo ng ating Panginoong Jesucristo, no po, binigyan niya po ito ng pagpapahalaga. Nagkaroon po ng matinding pag-iingat. Ang sabi po sa Bible, and so I tell you, every sin and blasphemy will be forgiven men, but the blasphemy against the Holy Spirit will not be forgiven. Po, sabi pa po further, anyone who speaks a word against the Son of Man will be forgiven, but anyone who speaks against the Holy Spirit will not be forgiven, either in this age or in the age to come. Pakibasa po sa Tagalog po, 1, 2, ready, go please. Kaya't sinasabi ko sa inyo, ipatatawad sa mga tao ang anumang kasalanan at panlalait, ngunit hindi ang anumang panlalait sa Espiritu Santo. Sabi pa po sa 12 po, 1, 2, ready, go please. Bakit daw po? Sino mang magsalita laban sa anak ng tao ay patatawarin. Ngunit, sino mang magsalita laban sa Espiritu Santo ay hindi patatawarin. Maging sa panahon ito o magpakailanman. So, in this context, there's this certain scenario where Jesus Christ was performing miracle at that time, and certain people, some persecuted Jesus Christ and accused him that the works that he does is by the devil or by the demonic demonstration, by Beelzebub. And so, this was the word of Jesus Christ against his persecutors. And so, at that time, I believe those people who have accused Jesus Christ performing miracles by the power of the devil committed this sin. Ito pong unforgivable sin, ika nga. Yun po, sa Tagalog po, noong mga panahon na yon, ang ating Panginoong Hesus po ay gumagawa po ng mga himala, at alam niyo po, sinabihan po siya ng mga taga-akusa niya, yung ginagawa ni Jesus na yan, kay Beelzebub yan, kaya nila gagawa yan, may mala sa demonyo yan, sabi po nila. Kaya ito po yung sinagot ng Panginoong Hesus, sige, pwede niyo akong alipustahin, pwede niyo alipustahin ang anak ng tao, the Son of Man, capital M, po, si Jesus po yun. Pwede niyo akong alipustahin, pero wag ang Espiritu Santo, sabi niya. Kasi it is the work of the Holy Spirit. Kaya po, pag sinabi pong Holy Spirit, kasama po siya sa tinatawag na Trinity. Ayan. Can we say Trinity? Ayan. No po, galing po yan sa Trinitas, ang ibig sabihin ay Triune God, para mas maintindihan po natin, yung God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Po, sa Tagalog po, ano po ibig sabihin yan? 1, 2, ready, go please. Diyos Ama, Diyos Anak, and our topic, Diyos Espiritu Santo. And they have major functions. No po, para mabilis lang po, a quick background. No po, ang ating Diyos Ama, no po, pinaka-major function niya is the creation. Jesus Christ, salvation. Can we say creation? Yun po yung pagkakalikha. Can we say salvation? Yan po ang ating Panginoong Hesus. At yung Holy Spirit, can we say transformation? Yan, para po mas maibaba po natin, I just like to use this illustration, not endorsing it, but para mas makita lang po natin yung, mas maintindihan po natin. Parang 3-in-1 na kape. Halo-halo po yun, pero iba't iba po ng function. Tama? Yung 3-in-1 coffee. Ganyan, parang ganyan po yan, kape, asukal, at creamer. Isa pa pong halimbawa nito, yung H2O, it can be in a form of solid, liquid, or gas. Same thing, but different functions. Different uses. Ganon din po ang Trinity. So sabi po yun, yung kanina ng Parakleto. Kaya sabi niya, and this is my favorite topic, no Holy Spirit, because personally, it really changed me. I was not changed by religion. I was not changed by the martyrdom of my mom, or sacrifices of my mom, but thank God for her prayers. But it is, or the Holy Spirit, the power of the Holy Spirit, it is the power of the Holy Spirit, the transforming power of the Holy Spirit really changed me. Kaya po, in Tagalog po, alam niyo po, paborito ko po ang Holy Spirit na topic. Kasi bakit ito po yung nagbago po sa akin? Nakikita ko po sino po yung mga nanay. Nakikita ko po yung mga nanay dito po. Minsan, nagsasakripisyo ang mga nanay sa kanilang anak. Para baka sakali magbago siya, pero hindi po pala yun ang makakapagbago sa kanila. Holy Spirit po.
Kaya sabi niya po, doon sa mga nabibigatan, sabi sa 14:16, and I will ask the Father, this is Jesus Christ, and He will give you another helper to be with you forever. Kasi the main task of Jesus Christ coming from heaven here on earth is to save us, to redeem us from our sins. Ang pinaka-trabaho po o pinaka-mission po ng ating Panginoong Jesus, bumaba po siya mula sa langit, pumunta dito sa lupa para po matubos po tayo. No po, at sabi niya, bibigyan ko kayo, sabi niya po sa Tagalog, sabi niya po sa verse 16 or 26, but the Counselor, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you. Kaya nga po itong Bible, po, hindi po siya gawa lang sa, hindi po siya galing sa kaisipan lamang ng tao. Katulad po ni Moses, isinulat niya po ang Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Kung sinulat niya po yun, wala po siya sa panahon ni Eva at Adan. But because of the Holy Spirit, inspired God's servants to write God's Word, just like what happened to Moses when he wrote the Genesis, Exodus, or the Pentateuch. When he wrote those books, he was not present at the time of creation of Adam and Eve, but because of the Holy Spirit, he was able to write the first 5 books. In other words, no Holy Spirit, no Bible. Kasi when we're talking about knowing the Holy Spirit, we need to go ahead and further and dig deeper about His value. Ito po, kailangan po makita po natin para mas makilala po natin sino ba yung Espiritu Santo na yan. Kita po natin kung ano po yung halaga niya. So, kung wala pong Espiritu Santo, wala pong Biblia. Kasi yan po sinabi sa 2 Peter 1:20, understand this first. No part of the Holy Writing was ever made up by any man. Sabi po doon. No part of the Holy Writing came long ago because of what man wanted to write. So hindi lang po, but holy men who belong to God spoke what the Holy Spirit told them. Grabe po, ano po? So, self-explanatory na po sa verse 20 po sa Tagalog, pakibasa po. 1, 2, ready, go please. Una sa lahat, dapat niyong malaman ito, na walang propesiya ng kasulatan na nagmula sa pansariling karunungan ng tao. Ano daw po? Sapagkat hindi nagbuhat sa kalooban ng tao ang sinulat ng mga propeta. Ito'y galing saan? Galing sa Diyos at ipinahayag kanino po sa mga taong kinasihan ng Espiritu Santo. So makikita po natin ganun po kahalaga ang Holy Spirit. Another one, no Holy Spirit, no life in mankind. Kung wala po ang Espiritu Santo, wala po tayong hininga. Remember, when Jesus Christ was crucified in the cross, His last words, one of His last words was, were, into thy hands I commit my spirit. Yun po yung ating hininga. Yun po yung ating, kaya sabi po sa Job 33 verse 4, the Spirit of God made me and the breath of the Almighty gave me life. So before it was discovered or named as oxygen, it is actually the Spirit of the Lord. Kaya nga, it's a very big sin to commit, to take our lives because it doesn't belong to us. It belongs to God. Po, kaya sabi po sa Genesis 2:7, and I will just read this for you. Then the Lord God made man from the dust and ground. So God took dust, tapos ang ginawa niya po, hinulmahan niya po yun, and then He breathed into His nostrils. He breathed, sabi po dyan, into His nose, the breath of life. And so man became a living being. So makikita po natin ito, we were created according to the image and likeness of God. And the Bible says God is a spirit. And therefore, can we say, sabihin nga po natin lahat, I am a spirit man, living in this body, and I have a soul. Kaya sabihin po natin, spirit, soul, and body. So makikita po natin yun, no? Kaya mahalaga po ito. Hiningahan po tayo ng Panginoon. Katulad po ng sinabi sa Job 33 verse 4, ang Espiritu ng Diyos ang nagbigay sa akin ng buhay. The Spirit of God has made me. The breath of the Almighty gives me life. Ano po yung tinutukoy doon? Yung breath po na yon is the ruwak. Yung po yung napanood natin. By the way, the voice-over was the late God's servant, Reverend Pastor Billy Graham. Ano po yung evangelist po.
Kaya yung po yung ruach, the breath of the Almighty. Kaya yung Holy Spirit po was present at the time of creation of heaven and earth. When we read Genesis 1:1, in the beginning God created the heaven and the earth. That's just the conclusion. Nakikita po natin na ang Espiritu Santo po ay nandoon po sa pagkakalikha ng langit at ang lupa. Sabi po sa Genesis 1:1, so po, nung pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Yun lang po ay yung kabuuan, yung conclusion. But the first procedure, o yung first step, ay nasa verse 2. Ang lupa and the earth was formless, sabi po doon, it's void, at and darkness, sabi niya, covers, tapos sabi niya po doon, binalot sa kadiliman ng kalaliman samantala, and the Spirit of God hovers, sabi po doon, the waters. Sabi niya, samantalang ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos sa ibabaw ng tubig. Kaya po yung Holy Spirit was already present at the time of creation. Po, that hovers the earth. Nandyan pa po ba tayo? Tingnan po natin. Sabi sa English, "Now the earth was formless and empty, darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering over the waters." So there was a need for the Spirit to be there, to bring life to every living being. When God said, "Let there be light," along with the Holy Spirit, nagkaroon po ng buhay. So ganun po ka-powerful. And even Jesus Christ, nandoon na po siya. He is the Word. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Yun po ang sabi sa Bible. Kaya yung Trinity po, nandoon na po sa panahon pa ng creation. At sa pa po to, the major ministry of the Holy Spirit is to glorify Jesus Christ. And this is very important. That's why I am so sad to say that sometimes, while the Holy Spirit is the most important person here on earth, at the same time, the Holy Spirit is the most neglected person in most of the churches today. Minsan po nakakalungkot, in Tagalog po, na sabi ko po kanina, ang Espiritu Santo, ang pinaka-importante po na personalidad dito sa lupa, pero siya rin ang pinaka-naiisang tabi sa mga simbahan. Kasi nandiyan na po minsan yung man-made programs, activities, strategies. Thank God for the structure and system and strategies. But we need the Holy Spirit in our church. And thank God, the Holy Spirit is very evident in this church. Amen? Palakpakan nga po natin ang Lord sa grabe. Wow. Right? Number one, because I borrow these words from Pastor Roy. I'm blessed just to have a part of it. I will never forget those words. No po, na tayo po ay parte lamang, nila po yung kay Pastor Roy, yung word na ako ay pinagpala na mayroon lang akong parte sa ginagawa ng Panginoon. Kasi bakit po, ang trabaho po ng Holy Spirit ay bigyan ng kalwalhatian ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi po sa verse 14, He, the Holy Spirit, that's the pronoun He pertains to the Holy Spirit, He will bring glory to me, sabi ng Panginoong Jesus, by taking down from what is mine and making it known to you. Grabe po, no? Sabi po sa Tagalog, ang Panginoong Jesus po nagsabi, ano raw po ang gagawin ng Holy Spirit? Pakibasa, 1, 2, ready, go please. Pararangalan niya ako sapagkat sa akin nagmumula ang ipahayag niya sa inyo. Wow! What a powerful verse. Kaya po, a person filled with the Holy Spirit will not lift himself or herself up. Na po, hindi po siya, kumbaga, glory to God po and not never glory to me. Kumbaga, hindi po siya sa Diyos ang luwalhati, akin ang kalahati. Nandiyan pa po ba tayo? Dapat po lahat talaga para sa Diyos lahat. Can we say amen? Kaya kapag ang isang tao na po talagang filled ng Holy Spirit, number one makikita mo sa kanya, humility. No, a person that is really filled with the Holy Spirit, you can sense the humility in that person. So, acknowledge the Holy Spirit. Number two, experience the Holy Spirit. Don't worry, I will just be sharing less than 25 minutes. I have my timer. So, I just like, before I will go ahead further regarding experiencing the Holy Spirit, I would like to ask, I also ask permission from Pastor Roy, if I could ask Brother Randy Boy to share his personal experience with the Holy Spirit. Disclaimer po, I just want po na the experience in the Holy Spirit varies in different person. Varies in different ways. Wala pong formula. There's no formula, exact formula to experience the Holy Spirit because it varies. In Tagalog, iba't iba po ang kilos ng Espiritu Santo, hindi po siya nakakahon.
Wala pong tinatawag na formula para po maranasan po ang Holy Spirit. So can I call, probably for less than 4 or 3 minutes, can I call Brother Renny Boy to share his experience regarding the Holy Spirit. Amen. Yes, please come, Brother Renny Boy. So, experience talks Holy Spirit. You know that the Holy Spirit is a person. Hindi siya force, hindi siya is a person. He wants, he desires to have the intimacy relationship with Him. Gusto niya like a relationship sa my experience with the Holy Spirit. Hindi naman gaano parang very charismatic in the way na pag-experience sa Holy Spirit. Wala ang dati, nagsisimula ako sa Christian, pagkakilala ng Word, wala talaga akong knowledge and even the experience with the Holy Spirit. When baguhan na nagsisimula akong lumakad sa Panginoon, even Jesus, hindi ko ba siya gaano kilala. When I was reading the Bible, na nandito yung verse na nabanggit ni Pastor Philip kanina, na the Holy Spirit is the revealer who Jesus is. So I realized na ang Banal na Espiritu ang tanging magpapakilala sa akin, sa inyo, kung sino si Holy Spirit. Ay sino si Jesus. Sino si Jesus. And the powerful work ng Holy Spirit, He convict me. He convict us that we are sinners. Now we need to mag-repent ng ating mga kasalanan. And the power work of the Holy Spirit, He convey to share about Jesus. Siya ang nagkukonvict sa atin, naglalagay sa puso natin, sa puso ko para ibahagi si Jesus. Isa po sa evidence na siya po ay kumikilos sa atin kapag ako'y sumasakay sa jeep. The Holy Spirit, para nagsasalita siya sa akin, kailangan mong magsalita sa jeep na ito. Kaya, napaka-powerful ng Banal na Espiritu kasi siya po magpapakilala sa maraming buhay, maraming tao, especially sa buhay, maraming mga mahal natin sa buhay. Siya pa magpukonvey para i-introduce po natin si Jesus sa mga mahal po natin sa buhay. Ibig po ba? Yun po yung pinaka-powerful work for me ng Banal na Espiritu, pinaka-powerful move ng Holy Spirit to convict us that we need to repent, and He convict us to testify who Jesus is, kung sino talaga si Jesus. Though may mga experiences ako personally with the Holy Spirit, nagkakaroon ako ng personal prayer ko, nagkakaroon ako ng personal experiences with the Holy Spirit. Supernatural, extraordinary, pero hindi ko na kailangan i-detail kung paano. Pero we need the Holy Spirit in our lives. He alone can transform our life. We cannot change or transform by our own effort. Only Him, the Holy Spirit, can transform us. Hindi natin kayang baguhin. Hindi ko kayang baguhin sarili ko. Only the Holy Spirit. He will reveal who Jesus is. Siya lamang ang magpapakilala sa atin. Kung di natin gano'n, kung wala tayong gano'n intimacy with Jesus, He is the person na magpapakilala kung sino si Jesus sa buhay natin. That's why kailangan po natin magkaroon ng hungerness or desire na makilala ko talaga si Holy Spirit sa buhay po natin. Amen. Amen po. Yun lang po. Thank you for glory to God. Amen. Thank you, Lord. So, for my last 6 slides, for our first, to end this first series, just like what Brother Renny Boy mentioned, that the Holy Spirit transforms us. The Holy Spirit helps us in our weakness. At saan po natin makikita po yan? Sabi po sa Romans 8:26, the Holy Spirit, in the same way, the Spirit helps us in our weakness. We do not know what we ought to pray for, but the Spirit Himself intercedes for us with groans that words cannot express. Sa Tagalog po, ang Espiritu Santo po ang tumutulong sa ating kahinaan. Kapag hindi ka marunong mag-pray, hindi ka marunong makipag-usap sa Diyos, tutulungan ka ng Holy Spirit. If you don't know how to pray, if you don't know how to commune with God,
The Holy Spirit will teach us to pray. Sabi pa po dyan, we do not know what we ought to pray for. So the Holy Spirit will even remind us what to pray. Sometimes, the Holy Spirit will flash faces, in our mind, and then we will be able to remember them. No po? But the Spirit Himself intercedes for us with groans that words cannot express. So the Holy Spirit helps us against sin. No po, in particular. And sometimes we hear these excuses, ang kasalanan, hindi natin may iwasan yan. Tao lang tayo, hindi tayo perfecto. Ayan, di ba madalas po natin makita yan. So I would like to end this series with this one first. So this is what we will discuss by next series. Ayan po. Yung 4 reasons why we commit sin and how the Holy Spirit, is being used by the Lord against all these things. And it's very important for us really not just to acknowledge the Holy Spirit, but we need also to experience the Holy Spirit. Amen. Is that okay? Amen? Pwede po ba natin? Ayan, medyo binitin ko muna kayo. Para po, there's something to look forward to. Ano po? Sige po, tayo po muna ay saglit na yumuko at manalangin. Father God in heaven, we are so grateful and thankful for your word, for regarding the Holy Spirit. Lord, this time or one message is not enough. And even a lifetime would not be enough, Lord, to know further about the Holy Spirit. And we pray that we will not just have an idea, but we will have a personal encounter with the Holy Spirit. Lord, as your word said, the Holy Spirit is our helper. It's the one who guides us, convicts us, and reminds us of all the things that you have taught us, O God. And so we pray that you would just continue to touch every heart with your presence. And we're so grateful even further, God, because you said in your words in Romans chapter 5, verse 5, that you have poured out your love towards us through the Holy Spirit. Panginoon, salamat po sa inyo pong mensahe po patungkol sa Espiritu Santo. At ang panalangin po namin, Panginoon, ay lalo po kami lumalim sa pagkakilala. Hindi lang namin malaman, kundi masunod po namin ang nais ng Espiritu Santo sa aming buhay. Because it's not about what we know, but it's about what we follow. Kaya dalangin ko, Panginoon, patuloy niyo pong pakapuspusin ang aming puso ng inyong presensya. At salamat po, Panginoon, for this church, for LCCC, na damang-dama namin ang inyong presensya po sa lugar na to. We're so grateful, O God, for your presence here in LCCC. And so, Lord, we just pray for your knowledge and wisdom to be upon each and every one of us as we will continue, Lord God, to study the Holy Spirit, continue to guide us, continue, Lord, to mold us into the character of Jesus Christ. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng bagay. We thank you, we honor you, God, we bless you po. We love you, Lord. In Jesus' name, amen and amen and amen. Thank you, Lord. Ayan, minsan pa po pwede mapalakpakan natin ang ating Panginoon. Dahil sa lahat ng ating Hallelujah, Jesus. Maaari po ba, church, na tayo po ay tumayo at patuloy natin awitan ang ating Panginoon. So, sabay-sabay natin pasalamatan ang ating Panginoon. Sabay-sabay natin siya awitan. Jesus, thank you, O Lord Jesus. Do it all.
My soul
Ma'am Joanne and Sir Chris po. Ayan, sila po ay nag-birthday ng July 17.18. Ngayon, bibigyan po natin sila ng regalo na prayer. Ayan, ang magmumula. Kayo po na yan. Bigyan ng isang panalangin sila, Ma'am Joanne and si Sir Chris. Sige po, nanahiya ko kayong bawat isa po na samahan niyo po kami sa panalangin po at ipag-pray po natin si Sir Chris and Ma'am Joanne po. Sige po, let's pray po. Yes, Lord, Panginoon, ang namin makapangyarihan sa lahat, siyang banal, siyang pinakadakila sa lahat, Panginoon Lord God. Papasalamat po kami, Panginoon, sa araw na ito na binigay niyo po sa buhay ng bawat isa, Panginoon Lord God. Ganoon na rin po, Panginoon, sa buhay po, Panginoon, ni Sir Chris, Panginoon Lord God, at ni Ma'am Jo at Panginoon. Panginoon, salamat po, Panginoon, sa pagdala sa kanila, Panginoon, sa lugar na ito, Panginoon Lord God, upang maabot, Panginoon, ang mga tao, Panginoon, na hindi pa po nakakarinig ng iyong salita, Panginoon Lord God. Tunay nga po, Panginoon, na Sir Chris at si Ma'am Joanne, Panginoon, pagpapaalam, Panginoon, sa lugar na ito, Panginoon Lord. Panginoon, panalangin po namin na patuloy po silang gabayan, Panginoon, sa buhay nila, sa mundong ito, Panginoon. Patuloy po, Panginoon, na ingatan niyo po sila sa araw-araw nilang ginagawa, Panginoon, sa mundong ito. Ganun na rin po, Panginoon, sa kanilang pangangatawan, Panginoon Lord God. Patuloy po, nabigyan niyo po sila, Panginoon, ng magandang kalusugan, Panginoon Lord God. At ilayo niyo po sila, Panginoon, sa mga sakit, Panginoon, sa kanilang pangangatawan, Lord God. Ganun na rin po, Panginoon Lord God. Patuloy po na pagpalain niyo po ang kanilang pamilya, Panginoon Lord God. Patuloy po na mag-provide po kayo, Panginoon, ang kanilang mga pangangailangan, Panginoon, sa araw-araw, Lord God. At Panginoon, patuloy din po, Panginoon, na palaguin niyo pa rin po sila, Panginoon, sa kanilang pananampalataya sa inyo, Panginoon Lord God. At patuloy pa rin po kayong turuan sila, Panginoon Lord God, kung paano mamuhay bilang sa Kristiyano, Panginoon. Lord, patuloy po, Panginoon, na sinusuko na po namin sa iyo, Panginoon, itong si Sir Chris at si Ma'am Joanne, Panginoon Lord God. Patuloy po na kayo po ang siyang gumabay sa kanila, Panginoon, sa araw-araw, Panginoon. Binabalik na po namin sa iyo lahat ng papuri, pasasalamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Yan, awitan na natin sila ng magandang happy birthday! Maraming salamat po sa ating Panginoon. Ay, bigyan mo natin ng isang malakas na palakpak ang ating Panginoon. And praise hallelujah, Jesus! As we sing our closing song na tribes po, pwede na rin po tayo magbigay ng ating offering. Ayan. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Every time you see your glory, every nation is bowed before you. All the men turn to worship in the light of you. As we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy
You